Okay, welcome back to my channel. Magandang araw sa inyong lahat. So, ang ating topic sa ngayon is about doon sa pag-handle, kung paano ninyo i-handle ang pandemic na ito. Kung isa sa membro ng pamilya is nahawa. So, ito yung tips na gusto kong i-share sa inyo kasi naranasan natin na may na-positive na isa sa ating pamilya. So, yan yung gusto kong i-share sa inyo kung paano nyo i-handle o paano tayo makakapag-recover sa pandemya na ito. Just in case na may nahawa sa inyo. So, yung sa atin kasi is nahawa siya sa work. May pinuntahan sila. So, hindi ko na i-detalye kung saan sila nagpunta. So, nasa work kasi sila. So, hindi natin alam kung yung pinuntahan nila na lugar is doon sila nahawa, doon nila nakuha yung pandemya na ito na nakahawa sa kanila. So, i-share ko sa inyo kung paano natin na-handle yun sa atin. So far is naka-recover naman tayo, kaya yun, gusto kong i-share sa inyo kung ano yung dapat nyong gawin. So, first, nung nagpa-check siya kasi ang symptoms na meron sa kanya is dito, parang namamaga, na tonsil siya. So, ang sabi ko, baka yung kinain niya na ice cream. So, hindi siya muna nagpa-check kasi nagpa-check up agad kasi sabi niya maybe that's 1 week before siya nagpa-check. Pero parang hindi pa rin nawawala, so nag-gargle siya ng yung mga natural remedies. So yan, sinubukan niya lahat yon, tapos hindi umobra. So pumunta siya sa isang clinic. So doon na-test siya na siya ay positive ng COVID-19. So pagkatapos niya sa swab test niya is, so of course na-quarantine tayong lahat sa bahay. Of course, siya naman is naka-isolate na kaagad. So, nag-isolate na siya kaagad. At kami namang lahat is naka-separate yung mga gamit niya. Separate lahat. Lahat ng mga pwedeng makahawa sa atin. So, kailangan is maingat tayo talaga kung isa sa ating kapamilya is nahawa sa pandemya na ito. So, nakaka-stress or nakaka-depress sa family or sa member ng nag-positive. So far, of course, nag-positive din. So, syempre, nadidepress din sila kasi nakakulong na sila at bawal nang lumabas. At doon, parang nawawalan sila ng parang pag-asa. So, ang ma-share ko lang is huwag mawalan ng pag-asa. So, ang gawin lang natin is suportahan siya, alagaan, at kung ano yung nararapat na kinakailangan niya is ibigay natin. At saka yung mga gulay, kumain ng maraming gulay. Prutas, of course, yung mga vitamin C na yan, pampalakas ng ating resistensya. So, of course, siya is meron din siyang vitamins, although may binigay na yun gamot sa kanyang tonsillitis. So far, hindi lang tonsillitis, talagang positive siya sa pandemya na ito. Positive siya sa COVID-19. Yun sana, yung I mean to say. Positive siya ng COVID-19. So, ang ginagawa natin is ito, bumili tayo ng ganito. So, hindi ko iano yung brand niya. Ang kulay nito is pink. So, pwede sa sa mga doorknob. Ini-spray ko ito pag lalabas siya, magsi-CR. So far is nakaseparate up kami ng aking daughter ng CR. So, yung dalawa kong lalaki na anak is
iisa yung CR nila. So, tatlo sila sa common na CR namin. So, kami lang ng aking anak na babae is nakaseparate. So, hindi ko siya pinapapasok sa aming room. Ganon din sa room ng aking mga kids na mga lalaki. So, yun lang at iisa ang CR nila. So, ito yung ini-spray ko sa mga doorknobs at saka sa hallway ng bahay kapag lumalabas siya. At saka doon sa doorknob din ng CR back to back at sa yung doorknob na hinahawakan niya paglabas niya. Although siya naman is nag-i-spray muna. Ini-sprayan niya yung kamay niya bago lumabas na hahawakan yung doorknob sa kanyang room. Yun yung ginagawa niya. So, ayaw din niya na mahawa tayo. So, yun, nag-iingat din siya. Alam din niya kung paano niya i-handle yung COVID-19 na ito. So, yun yung aking gustong i-share sa inyo na hindi basta-basta ang mahawa sa COVID na ito. So, siya is nanghihina. So, I think almost 1 week siya, more than here. Tapos nanghihina siya. Although, yung kailangan niya is binibigay namin lahat. Tapos, yung panlasa niya sa pagkain is parang nawala. Tapos, yung lumiit, parang kumonti yung kinakain niya. Sabi ko, pilitin niya na kumain ng marami para may lakas siya. At saka, yung tubig niya is hindi masyado umiinom ng tubig. Kaya, na parang naano rin tayo, baka anong mangyari sa kanya. Kasi, meron din siyang maintenance, nagme-maintenance siya. So, kailangan is dalhin talaga siya sa hospital. So, after nung nanghihina na siya, na observe din siguro niya na hindi rin niya kaya, is yun, volunteer na pupunta na sa hospital. So, doon is marami kang makaka-encounter doon sa hospital. Sabi niya na maraming mga pasyente na COVID positive sila at saka nahihirapan sa paghinga. Yun yung una, nahihirapan. Yung nanghihina na siya is yun, nahihirapan kang huminga, parang wala na, parang as in lantang gulay yung hitsura nila. Kahit pa anong gawin mo na sabihin mo ito, kainin mo ito, ganon, kainin mo yan, parang wala lang sa kanila, parang hindi na nila pinapansin. So, it's good na pumunta siya sa hospital para mabantayan siya, kasi nga kung kayo ay may ibang sakit is much better na pumunta tayo sa hospital para tayo ay magamot at saka ma-assist ng mga doctors na kung kinakailangan, at saka merong oxygen kaagad na gagamitin. So, nung pagpunta niya sa hospital is in-oxygen siya talaga agad para yun, makahinga. Kapag kasi ikaw ay positive is yun, na parang ang lalim ng inyong yung cough, talagang as in na tutuwad-tuwad kapag nagka-cough ka. So, hindi ko maano kung how to say it in Tagalog, yung sobrang ng cough nila. At saka dry. So, yan, parang tinutunsil, dry, nanghihina ka, nawawala yung panlasa mo sa mga pagkain. Yan yung nararanasan ng isang positive ng COVID-19. So, pumunta siya ng hospital. So, maybe it's siguro 1 week lang yata siya ng more than. Kasi, hindi daw niya kaya. At saka, hindi siya makatulog sa hospital. So, nung kaya na niya na natanggal na yung oxygen sa kanya, so, kinausap niya yung doktor niya doon sa hospital na
umuwi na lang dito magpagaling. So, umuwi nga siya, pinayagan, pero huwag ka muna sa bahay nyo or huwag muna makisalamwa sa family. So, kaya nag-quarantine siya sa isang daycare center. So, doon siya muna nagpagaling ng ilang 2 weeks or 3 weeks, I think. So, matagal talaga yung pag nag-positive ka is matagal siya bago nag-negative. So, medyo nag-lose siya ng weight, ganyan, kapag ikaw ay nahawa ng ganyan, COVID. So, yung hindi naniniwala at saka kung sa akala nyo is lang, yung COVID is grabe siya talaga kapag ikaw ay tinamaan. So, ako na expose lagi na although kami ng isa kong anak na lalaki yung nagbibigay ng kanyang food. Tapos, yun, stress nga tayo kasi everyday na, hindi lang everyday, every minute kapag lumabas siya, nag-i-spray ako kung saan siya pumunta, yung dinaanan niya, yun, nag-i-spray ako talaga ng ganito. So, lahat nung hinahawakan niya, at saka yung pinagplatuhan niya, ang gawin nyo is huwag nyong iano sa pinagkakainan nyo. So, separate talaga lahat. Lahat ng ginagamit niya, kutsara, cup, at saka yung plate, at saka yung thermos din niya, separate talaga lahat. Yung siniparate ko talaga lahat yung gagamitin niya para iwas hawa sa amin. So, hindi na siya pumupunta sa aming kitchen. Yun. As in sa room lang niya kapag iihi o gagamit lang ng CR, saka siya lalabas. Noong andito siya na naka-quarantine. So, almost 1 month siya bago naka-recover sa COVID-19. So, yun, binabaonan natin sa kanyang pinagkukwarantinan na daycare center. At saka, kapag kayo ay may nararamdaman na parang kakaiba, na something, yung iba is sinisipon, or may cough, or yung dito, parang masakit, nakakaranas ng tonsillitis. So, pacheck na kayo para mas maagapan kasi medyo late pa siya nagpacheck kaya ganun. Yung mga kasamahan niya is naka-recover kaagad. So, dalawa lang sila na parang napunta sa hospital, yung kasamahan niya sa work. Kaya, yun, mahirap talaga pag isa sa member ng family is mahawa ng COVID-19. At saka yung mga kinakailangan na gawin is yun, mag-disinfect araw-araw or kahit minum-minuto. So, sa akin is nagdi-disinfect ako. Pag nagmamap ako sa floor namin is hindi ko rinse. Ganun na. So, yung Zonrox lang ang gamit ko kapag sa floor, sa tiles, yun yung minamap natin. So, hindi ko na nire-rinse. Ganun na para mamamatay yung mga germs. So, map lang ng Zonrox, hindi ko na rinse. As in, ganun na lang. Tapos yung mga damit niya, huwag nyong ihalo sa inyong mga damit. So, yung kanyang damit, yung nagamit niya sa hospital at saka dito sa bahay, binibilad ko muna ng 1 araw bago ko labhan at saka separate sa aming mga damit. So, para iwas hawa. At saka yung damit niya is nilalagyan ko ng Zonrox na yung violet para hindi mag-ano yung kulay niya. Nilalagyan ko ng Zonrox tuwing nagwa-washing ako ng damit niya. So, separate sa damit natin yung kanyang damit para iwas hawa. Hindi natin alam kasi hindi nga natin nakikita yung ating kalaban na COVID na ito. So, yan yung mga tips na
huwag nating kalilimutan. So, yun, at least you protect yourself also na gumamit ng face mask kahit na iisang pamilya kayo, iisang bahay. So, gumamit always ng face mask. Kami nga may distansya pa nga sa kainan. So, yung nung ganun is talaga sabi ko pag yung is dumistansya para sa ganun is iwas hawa. Kaya yun yung gusto ko na i-share sa inyo na sakali is may maranasan kayo or may ganyan na sitwasyon sa inyo is pwede nyong gawin yung ating tips. So, yan yung ating journey sa COVID-19 na ang hirap talaga. So, sakripisyo talaga. Malaking sakripisyo talaga sa family kapag may ganun. Tapos, yung pa ang na positive sa inyo, yung kumbaga kumakayod para sa family. So, yun, parang nakaka-depress, nakaka-stress kapag ganun. At saka lalo na pag yung mga tao is pinagdidirian o ayaw pang bentahan yung mga members of the family na may positive. So, nangyari yan sa atin. Ayaw tayong pagbintahan. So, parang nakaka-offend, parang nakakasakit ng damdamin talaga. So far yung iba is nakakaintindi. So, kahit pa naka-face mask, yung bibili sa'yo, naka-face mask o may distansya is, yung iba is hindi ka talaga pagbibilhan. Parang may discrimination. So, expected nyo yan, may discrimination kapag yung may positives na isa sa inyong pamilya at yun yung pinakamasakit. So, family lang talaga yung talagang magsusupport sa inyo na magkukusang loob at saka hindi kayo iiwan. So, family, members of the family talaga yung tumulong sa atin kapag tayo man ay nakakaranas ng ganyan. So, just like yung need ng help, naputol. Kaya kapag nakakaranas kayo ng ganyan, huwag mawalan talaga ng pag-asa. Tibayan lang ninyo ang inyong dibdib. So, yung isipan para sa ganun is maka-recover kayo sa ating pandemya na ito. At saka yung hindi sinasuggest ng mga doctors or nurses. So, bibihira lang yung nagsasuggest na yung suob kayo. So, yan yung ating ginagawa na every 2 times or 3 times kung pwede gawin nyo. So, kayong lahat na nasa family, members of the family na kasama nung positive sa inyo. So, magsuob-suob kayo ng at least 3 times a day para pag is just in case nahawa tayo is mamamatay yung germs. Although hindi sinasuggest nga ng mga doctors na pwedeng gawin nyo ito na natural remedy. So, yun yung ginawa natin. So, suob sa morning, tapos sa afternoon, and then sa before bedtime. At saka yung mga damit nyo, kapag lumabas kayo, huwag nyong pinapasok sa loob ng inyong tahanan. So, nilalagay namin sa labas, lalo na pag may binili tayo sa labas. Huwag nyong dalhin sa loob yung inyong damit. At saka kung pwede is iwan sa labas. Tapos, magkaiba yung gamitin nyo na damit pang tulog. Huwag nyong itulog yung damit nyo na galing sa labas. So, iba yung panglabas nyo.
At saka kung po pwede is labahan agad. At saka ibilad. So, may naitutulong din yung heat. Namamatay din ang germs sa heat ng araw. So, yan yung ginagawa natin. At saka, yung sa atin, so parang observe ko na nanghihina rin ako. Ang ginawa ko is, ginawa kong 2 times yung vitamins para lumakas ako kasi baka ako yung susunod na is walang titingin sa aking mga anak. So, may maliit pa kasi ako. I have 3 years old. So, ayaw ko na mapabayaan sila. Kaya, yung vitamins, ginawa kong 2 times sa akin kasi ayaw ko na manghina at saka gusto ko malakas ako lagi para may aasikaso sa aking mga anak, lalo na yung isa sa aming pamilya is nasa hospital. So, yun yung ginawa ko. 2 times ako ng vitamins na iniinom. So, morning, 1, tapos afternoon, 2. Kasi parang hindi ko alam kung stress ako or pagod. Kasi yun nga, every time na is nagmamap tayo. At saka yun, nag-i-spray ng mga doorknobs. Tapos nag-aasikaso, naglalaba, nagluluto. So, halos araw-araw na yung paglilinis natin. So, gusto ko kasi is malinis always para iwas nga sa COVID. At saka, yun nga yung sabi ko is huwag nyong pinapasok yung damit nyo sa loob na ginamit nyo sa labas. Magpalit. At saka, maligo kaagad before na or always na maghugas muna ng kamay bago pumasok sa loob. Yan, magsabon para iwas tayo sa COVID-19. So, sa lahat ng mga hindi naniniwala, so maniniwala lang kayo siguro kapag isa sa inyo yung nahawa. So, ganun din tayo noon. Hindi tayo masyado naniniwala sa ganyan. Pero nung isa sa ating pamilya is nahawa ng ganyan is yun. Totoo pala. At saka, hindi lang siya, meron pa tayong mga kapitbahay. At saka, yun, mas malala pa yung iba kasi may nilagyan na ng tubes dito sa nila para makahinga lang sila. At kapag sa ganitong time ng is dapat is magtulungan, ganon. At saka yung iba is yung ating isa sa mga kapitbahay na parang siya lang yung kumikita sa kanila. So, doon naawa ako kasi kawawa sila. Yung pa na single mom siya. Tapos, ganun yung nangyari. Siya pa yung nahawa. So, hindi natin maiiwasan kasi sa hospital din siya nag-work. So, posible na mahawa siya doon ng mga pasyente. So, yan yung mga gusto kong i-share na hindi lahat ng pagkakataon na is makakaiwas tayo. So, hindi, kahit anong pag-iingat is kung talagang kumapit na sa'yo is wala tayong magagawa. Ang gawin lang natin is yung remedy, natural remedy. Kung hindi oobra is yun, magpa-test kayo sa clinic or sa hospital kung ano yung
masasabi nila. So far kasi sa ngayon is lahat ng magpapacheck is yun, sinasuggest nila na swab agad. So yun, ang anuhin natin is yung kapakanan ng ating family at yung pwede nating mahawa. So kailangan is protect yourself at saka hindi lang yourself, yung family natin. Kumbaga, para sa ganun is hindi sila mahawa. At para just in case na may isa sa inyo na is mag-isolate ka agad. So, yan yung dapat yung gawin kapag may nararamdaman kayo, mag-isolate ka agad. So far, yun din yung ginawa natin sa isa sa ating pamilya. Nag-isolate ka agad. Kasi yun nga, ayaw din niya na may mahawa siya. So, ganun, support lang ng family ang kinakailangan para mapalakas natin sila, yung mga positive na members of the family. So, ganun lang, tulungan. At saka, kung kayo naman ay nakakaluwag is pwede rin kayong magbigay ng kaunting tulong sa mga nangangailangan na kagaya natin. At yung mga kapos talaga sa financial or kapos sa family na lalo na isa sa kanila is ganun na quarantine for how many days? So 14 days ang quarantine ng isa. So aantayin pa nila yung nanay na bago sila kakain. So kung may ganun na kapitbahay natin is pwede tayong mag-share ng ating food sa kanila kahit hindi naman kalakihan yung ibigay natin. So para yung ika nga sabi nila nga na we heal as one. Parang ganun. At huwag mag-atubili na tulungan din sila para maka-recover sila sa pandemic na ito. At hindi kasi lahat is prepared gaya natin. So, hindi rin tayo prepared sa ganong sitwasyon. So, yung lahat na pangangailangan natin is wala. So, example is yung, wala tayong stock na mga ganito. At saka, yung pagkain, of course, yung ulam, yung bigas, okay rin, meron pa naman. Pero yung uulamin araw-araw, yung kainan, of course, 3 times a day. At saka yung prutas na pangangailangan natin, at saka yung vegetable, at saka yung fish. Lahat ng masusustansyang pagkain, yun yung kakainin natin kapag sa ganitong sitwasyon. At iwas muna sa mga matatamis na pagkain. Yun, iwasan natin yung mga ganyan, matatamis na pagkain para mas mabilis yung ating pag-heal at mas malakas yung ating katawan kapag fruits at vegetables and fish yung ating kinakain. At saka yun, lalakas din yung ating resistensya. At so far sa atin is meron tayong nautusan na members of the family na mabait at nag-grocery sa atin ng ating pangangailangan sa bahay while on quarantine. At siya rin yung pumupunta, nag-aasikaso sa ating pasyente sa hospital. Siya rin yung pumupunta kung ano yung pangangailangan ng ating kapamilya na nasa hospital. Siya rin yung nagbibigay doon mismo. So, wala siyang bantay talaga. So, kaya mag-ingat. Ingat
ingat talaga tayo sa COVID na ito kasi hindi siya basta-basta talaga. Although sabihin natin na simple lang na sakit, pero kapag pinabayaan natin is yun, lalala talaga, at saka mas grabe yung tama sa atin kapag pinabayaan natin. Lalo na kung kayo ay may ibang sakit o may nagmi-maintenance kayo, yung mga high blood dyan. So, ganyan, delikado yung mga ganyan na mahawa, hindi natin alam kasi kaya mas maganda na sa hospital na lang sila magpagaling. At although doon nga is parang naiingayan sila, hindi sila makatulog. Most of them nga is ganyan ang sabi nila, na hindi sila nakakatulog kapag doon sila nagpapagaling. Kaya yung iba is pinipilit na ano yun, kahit hindi masyadong gumaling is gusto na nilang umuwi. Kaya buti naman at yung ibang doctors is pinapayagan as long as wag mo na makikipagsalamuha sa family. Quarantine muna sila sa ibang bahay or kung ano mang facility na open na pwedeng doon muna sila tumira. Huwag mo nang umuwi sa kanilang tahanan. Sana yung mga gala-gala dyan na hindi naniniwala sa COVID-19 na ito, totoo ito, hindi basta-basta na sakit lang kung kayo ay nahawa. Kaya mas protect yourself also, gumamit ng face mask, although kung minsan nga is nakakalimutan natin na gumamit ng face mask. So pinaka-importante yon para kapag may kausap ka ay may protection tayo, at saka may distansya, of course, at iwas sa mga party na pupuntahan, iwas muna sa mga salo-salo sa birthday or any may salo-salo, iwas muna tayo dyan, huwag muna, para sa ganun is maprotektahan natin yung ating sarili. So iwas talaga sa mga madaming tao, ganun. At saka kung grocery rin kayo is yung exact amount din ang dalhin nyo. So kung may nasubra man is ibilad nyo sa may araw. So yan yung ginagawa natin. So binibilad ko sa araw. Kahit yung mga ginamit ko na bag, binibilad ko sa araw. Kung hindi pwedeng labhan, binibilad ko sa araw para mamatay yung germs. Ganyan. At yung ating damit din, kung hindi ko nilalabhan agad, is binibilad ko sa araw para doon is mamatay yung germs. Yung iba kasi is parang simple lang sa kanila, pinapabayaan nila na yung kanilang damit na ginamit sa labas is pinapasok sa kanilang tahanan, loob ng kanilang tahanan. At hindi man lang sila nagsasanitize. So sa atin is yun, nagsasanitize tayo muna. Ini-sprayan ko muna yung mga damit ko, yan. Of course, yung shoes din ninyo, huwag yung ipasok sa loob ng inyong tahanan. Iwas din sa mga bisita. Kung may pwedeng is doon muna. Huwag diretso pumasok sa bahay. So far yung mga iba is nahihiya sila din. Kapag may kailangan silang is hindi sila pumapasok. So, ayaw din nila kasi gusto rin nilang protektahan yung pupuntahan nilang bahay. So, hindi sila pumapasok, sa labas lang sila kung may sasabihin sila. So, umiiwas din sila kasi hindi natin alam kung yun nga merong asymptomatic na sabi nila
yung wala talaga silang nararamdaman, ganon. At saka yung iba is meron, yung asymptomatic kasi is wala silang nararamdaman. Walang any symptoms sa kanila. Kaya yun, natatakot din yung iba, yung nakakaintindi is ayaw nilang papasok sa bahay ng may bahay. Sa labas lang sila, should say, para iwas nga sa COVID na mahawa. At kapag sa ganong sitwasyon is mapoprotektahan nila yung kanilang sarili, hindi lang kanilang sarili, at saka yung mga pupuntahan din nila na bahay. So, yung mga modules nga ng mga bata is binibilad muna natin sa araw bago natin pinapasok or bago nila galawin. So, ganun. At saka yung ito, always, meron tayo. Pero ito ubos na. So, alcohol na yung nilagay natin. At saka, naubos na rin doon sa shelf ng groceries. So, nung kasagsagan ng ganito, at saka sa ngayon is wala pa. Tinitingnan ko is wala pa yung ganito. So, meron kasi siyang pupwede sa lahat ito. So, sa car interior, so home interior, pwede. Sa doorknobs, sa toilet and sink, pwede siya. Sa mga gadgets, so office desk, ganyan. Excuse me. Hospital rooms. At ito, yung sa gadget, sa mga cellphone nyo or sa laptop, huwag kalimutan mag-spray. I-disinfect nyo ang inyong mga cellphone. So, ito. Ganyan. I-disinfect nyo and then punasan para hindi mabasa yung niya. Kaya ito yung gustong-gusto ko na ginagamit sa ating bahay. Disinfectant spray. So, yan siya. Sa ngayon is wala pa doon sa grocery. So, siguro is nabili na lahat ng mga kasi nga yun, kailangan natin protektahan ang ating sarili. So, kapag nga pumupunta tayo sa isang establishment, so mag-disinfect ka muna bago ka pumasok sa isang establishment. Or kung mag-withdraw ka sa ATM machine, so kinakailangan din na mag-disinfect ka ng kamay. So lahat para iwas tayo sa hawaan. Okay, kapag meron kayong nararamdaman or something kakaiba sa inyong sarili, na lalo na kung may symptoms ng COVID, is mag-isolate kayo kaagad. So, para sa ganun is observe ninyo yung inyong sarili at saka umiwas din sa makipagsalamuha sa family kung kakaiba yung inyong nararamdaman, na feeling nyo is parang ganun nga, parang na dito sumasakit, na parang kayo ay may tonsillitis, may cough kayo. So, meron pa yung symptoms ng iba na nai-LBM, ganyan. So, magkakaiba kasi yung symptoms ng iba. Yung iba is may sipon. So, yung iba is yung na-tonsil sila, may cough, at saka LBM. Yun yung nararamdaman ng iba. So, yung iba naman is yung cough, merong sipon, at saka LBM. So, kapag meron ka kasing ganun is,
isuswab test ka nila. So, yan yung ginagawa ng mga ating taga-health. At yung sa vitamins, huwag niyong kalilimutan mag-take araw-araw, or kung kayo ay nanghihina, as in, at saka pagod, yun, magandang pang laban natin sa yung pagtitik ng vitamins at saka yung mga vitamin C na mga prutas at saka yung pagkain ng mga masusustansyang pagkain kapag kayo ay nahawa ng ganyang COVID. So, yung sa kapag na swab naman kayo is iwas muna sa family hanggat hindi pa yung inyong swab test. Kung wala pa yung result, habang inaantay pa yung result, huwag mo nang makikipagsalamuha, iwas muna sa family hanggat hindi pa lumabas yung result ninyo para iwas tayo. At yung gamit niya, yung mga kutsara, plato, ihiwalay mo na habang hindi pa yung kanyang result, habang inaantay, ihiwalay mo na. At pagkatapos ng ganon, kung sakali is positive, so yun na, sabihin sa kanya na umiwas muna na huwag papasok sa inyong mga room. Siguro naman alam niya at maiintindihan niya na kaya ayaw niyo na is ganun nga, para iwas tayo. At karamihan is yung sa sitwasyong ganyan, huwag rin tayong sa kanila. Ipadama natin na natin sila, kahit ganon yung nangyari sa kanila na nahawa sila. Huwag kayong parang para lumakas yung kanilang loob. Kumbaga is yung feeling kasi nila is na didiscriminate na sila kapag sila ay nahawa. So, importante yung support ng ating family kapag may nahawa sa atin. So, kapag ganun is yung, sabi ko nga, yung mga gamit niya is ihiwalay. Huwag niyong iano sa inyong mga kagamitan muna, ihiwalay mo na. Although, yung kanyang damit, example is nalabhan. So, kapag maglalaba kayo is lagyan nyo ng Zonrox, yung violet, yung pang decolor, para hindi puputi lahat yung kapag yung white na Zonrox ang inyong gagamitin. So, yan yung ating ginamit kasi, yung Zonrox, tuwing maglalaba kayo. So, ihiwalay lahat ng mga gamit niya. Lahat ng mga blanket, lahat nung ginamit niya na damit. So, ibilad muna sa araw bago niyo labhan. Tapos, gumamit pa rin ng mask. Yan yung ginagawa natin. Gumamit pa rin kayo ng mask at saka of course kapag lumalapit kayo sa kanya, sa kanyang quarantine site is always wear your mask kapag nakikipag-usap kayo sa kanya, kahit medyo yun nga malayuan, may distansya. So sa atin kasi is yung pang pinaglalagyan namin ng baon niya is nilalagyan namin ng ini-sprayhan namin bago namin
ipasok sa loob. At saka siya rin, ganun yung ginagawa niya. Nilalagyan niya ng disinfectant bago kunin ng aking kids yung pinagbaunan niya ng kanyang pagkain. So, ganyan yung inyong gagawin. At saka, huwag manghina. Lakasan lang ang loob para yung pasyente rin natin is malakas din yung kanyang loob na hindi siya manghina kahit na nanghihina siya. So, support lang natin siya. Suportahan natin siya. At yun, huwag kaligtaang magdasal din na humingi ng ni Lord sa atin na patnubayan niya tayo lagi. At yun, siya lang ang nakakapag-heal sa lahat ng ito. Yun. At yun, humingi rin tayo ng tawad sa Kanya sa ating mga nagawang hindi maganda sa kanino man o sa kapwa natin. At ano pa, yung huwag kalimutang mag-thank you sa lahat ng biyaya na natatanggap nyo. Yun, magpasalamat tayo lagi sa ating Panginoon para sa ganun is hindi tayo malayo sa Kanya. Yun, keep on praying na sa ganun is lumakas at yun, gabayan niya tayo lagi para sa ganun is may panglaban tayo. So, yun yung mga tips sa pag-recover or pag-handle ng COVID-19 na ito. So, yung mga nakakaranas siguro is, ang akala siguro is ganun-ganun lang. As simple as that, na ang akala siguro is hindi basta-basta yung pandemic na ito. So, yung mga nakakaranas, alam nila. At saka, alam din nila yung feeling ng parang yung na parang may diskriminasyon kapag isa sa inyo is may ganyan na hawa. Kaya, yun, lakasan lang ninyo ang inyong loob. So, yun din yung aking ginagawa noon. So, talagang dapat malakas tayo, matapang sa ganitong sitwasyon. Para sa ganun is mabilisan tayong makakapag-recover or makakaahon sa pandemya na ito. So, yung mga first time na hindi alam yung mga gagawin is yun, yung mga importanteng bagay na dapat nyong gawin. Iwas muna sa mga salo-salo na pupuntahan para sa ganun is makaiwas tayo sa COVID-19. At laging may dala na alcohol kung may pupuntahan kayo, lalo na kung may kids na kasama kayo. Importante rin maprotektahan sila. At yun, gumamit ng face mask, or kung kinakailangan is may face shield, lalo na kung pag kayo lalabas at magkukumute. So, gumamit ng face shield. Iba yung face mask, meron ding face shield, at saka may distansya. So, sa pang-commute kasi is meron ding distansya para hindi magkadikit-dikit yung kanilang mga pasaheros. At kapag bumibili rin kayo, yung mga plastic ng nabili nyo, huwag din ninyong pinapasok. So, yan din yung
ating ginagawa dati. So, medyo nagluwag tayo, kaya ganun. Hindi rin natin, parang medyo may kapabayaan din tayo noong ganun. So far, kahit hindi doon niya nakuha yung COVID-19, kahit sa is yun pa rin, mag-ingat tayo. Yung plastic bag na ginamit natin na namalingke or yung eco bag, yun, tanggalin sa labas. Iwan nyo sa labas. Huwag na ninyong ipasok. Tsaka yung mga, kapag sa prutas na is hinuhugasan natin agad. Kung pwede is lagyan nyo ng sabon. Ganyan. At saka hugasan ng maigi. Yun. Hugasan ng maigi at saka yung mga kamay nyo kung galing sa labas. Maghugas ng kamay. So, pag before papasok ng bahay is maghugas ng kamay. Or meron dun sa pintuan yung ganito, nakaabang. At kapag may bisita rin, ganun din. So far sa ngayon is iwas bisita talaga. Kahit nga sa family is ganun din. Kung may salo-salo is kayo lang. Para sa ganun is iwas tayo sa pandemic. At yung hindi kasi natin alam yung ating kinakasalamuha. Pati nga pag nag-church tayo is yun, hindi rin natin alam kung ano yung pwede nating maano. Kasi yun nga, medyo magkadikit-dikit, hindi rin nasusunod yung distansya kapag sa church din. Hindi nasusunod kasi yun nga madami pa ring dumadagsa na nakikipagsimba sa ating church. So, nasa sa inyo na yan na umiwas kung sakali is umiwas muna sa mga matataong lugar. Ganyan. Kasi hindi nga natin alam yung ating kinakasalamuha. Yan. So, hindi kilala, hindi mo alam kung carrier ba siya ng COVID-19. So, hindi natin alam, or ikaw ba ang carrier na katabi niya. So, ganun. Parang nakakatakot. So, tayo nga is, kahit paminsan-minsan tayo nga nag-church, ngayon na is, hindi na tayo pumupunta. Kasi yun nga is, hindi maiwasan yung magkadikit-dikit sa church. Although merong face mask, kinakailangan din merong distansya talaga. Kaya lang is hindi nga maiwasan. At sa mga pagpunta sa salo-salo, iwasan. Kasi doon din tayo nakakakuha. Hindi natin alam kung sinong carrier kasi hindi nga natin nakikita yung ating kalaban. Yan. At while nasa bahay, para hindi naman ma-bored, is pwede naman kayong magtanim-tanim sa inyong mga backyard while waiting for your paglabas sa inyong pagka-quarantine. Kasi yung iba nga is naboboring, sabi nila boring talaga, pero kailangan nating sundin yung mga protocols ng ating mga taga-health para hindi tayo hindi tayo violate sa kanilang protocols. So, yun nga, palakasin ang iyong mga katawan, umiwas sa salo-salo, gaya ng mga birthday dyan, o yung may kasal, ganon, may party doon, party dito. So, umiwas muna tayo sa mga ganong pupuntahan.
At kapag yung sa inyong pangangailangan naman is kapag kayo'y lumabas, yun, kumplituhin na ninyo yung dapat na bilhin na good for 1 month or 15 days, ganon. So, kumplituhin na ninyo para hindi kayo labas ng labas. Para yung mga importante lang na may trabaho o yung talagang nasa yung mga lumalabas. At saka kung hindi kinakailangan na lumabas is wag lumabas. Mag-stay at home tayong lahat para iwas nga sa pandemic na ito. Although madami talaga ang pasaway. So, isa na doon ang aking mga anak na pasaway. So, hindi tayo magsasawa na pagsabihan sila. Para sa ganun is, hindi sila sa mga bagay na yan. Hindi sila mahawa. Ganun. At lagi nating paalalahanan sila at sabihin na matakot sa ganyan para hindi sila laging nasa labas or nakatambay sa labas. Pwede naman sa bahay. Meron naman silang module na ginagawa para doon ay hindi sila ma-bored. Okay? Wait, my dear. Kaya, yun, yung mga hindi pa rin na na si COVID ay hindi totoo. So, malalaman nyo yan kung kayo ay may members of the family o isa sa inyo wait. Nahawa. So, yun, ma-observe natin. Malalaman natin doon na ang hirap pala. So, ang hirap talaga. Lalo na kung yung isa sa inyo is siya yung breadwinner. Yun yung pinaka doon. Lalo na yung mga maliliit ang mga anak. Tapos, mag-isa lang siya. Walang nag-aasikaso sa kanyang mga anak. Umaasa lang sila sa kanilang nanay na nasa work. Pero yun nga is isa siya sa nahawa. So kawawa naman yung mga bata na ganon. Lalo na hindi sila natutulungan. Kawawa talaga. Kaya umiwas tayo sa mga salo-salo kahit yun nga, alam natin na kapamilya natin sila. So, hindi natin alam kasi yung iba is hindi nagsasabi nga ng totoo kung saan sila nagpunta or sinong nakakasalamuhan nila for pass or kasi 14 days onwards yan eh. Kaya, hindi natin alam talaga. Yung sa case natin kasi is grabing sakripisyo at saka yun, stress, depressed tayo tapos ganun pa na parang ayaw tayong bintahan, ganyan. So, huwag mawalan ng pag-asa. So, lakasan lang ang loob natin. Palakasin nyo ang inyong mga resistensya. Kumain ng mga masusustansyang gulay. Mag-take ng vitamins. So, ganyan. Para sa ganun is maka-recover tayo kaagad sa pandemic na ito. At huwag kaligtaang yung everyday routine na dapat malinis. So, kinakailangan yan. So, disinfect. So, ganyan. Parang naka-focus na tayo sa pag-iingat nga. Kasi nga, yun, hindi natin alam
That's why yung sa mga doorknobs nyo, always na mag-disinfect. Kasi yan yung laging nahawakan pagpasok natin, pag galing tayo sa labas. Example is, hindi naghugas ng kamay. So, directly pumasok. Kaya, kailangan is disinfect. So, yung mga keys ng sasakyan, keys ng bahay, yun, yung mga susi, ini-spray nyo. Yung mga gadgets nyo, lagi nyong dinidisinfect. So, importante talaga ang mga yan. Kasi, yun nga, pag kinamot nyo sa inyong face, o sa mata, or sa nose ninyo, dito, sa bunganga, ganyan. So, iwas muna na hawakan ang inyong mga mukha kapag galing sa labas. So, kung nasa labas is, yun, mag-spray ng kamay kung nangangati yung ano. Pwede mong gamitin yung damit mo dito, ganyan. Kung hindi ka sigurado sa inyong kamay na malinis, pwede rin gano'n. Dito nga, ako nga, pag madumi yung kamay ko is dito, kung nangangati. So, ganyan. Kaya, magkakaiba ng strategy para makaiwas sa COVID. At yung sa pagdating sa pagkain is huwag na kayong kumain sa labas. So, sa bahay na lang. Pag lumalabas, iwas na din kumain sa labas. So, yan yung isa. Pag lumalabas kayo, umiwas na kumain sa labas. So, sa bahay na lang. Magluto na lang sa bahay kasi hindi nga natin alam kung yung nagluto ng ating pagkain is carrier doon sa may restaurant. So, yun nga, hindi natin kilala kung sino yung mga carrier. Kaya, umiwas tayo talaga sa mga ganyan. Kung gusto nyong bumili ng mag-take out, pwede siguro. Pero yung iba nga is meron pa rin ang nahahawa kapag doon sa mga take out na pagkain. So, isa na reporter, so hindi siya nagluluto, bumibili siya sa labas. So, yung pagkain niya is nabili talaga sa labas. So, I think doon siya nahawa. So, yun din yung sabi niya. Kasi, maybe yung gamit niya na yung pinaglagyan, of course, baka carrier yung pinagbilhan niya. Although naka-plastic siya, may spoon din. Is, yun nga, nahawa siya. Kung bakit siya nagkaroon ng ganun is, hindi naman siya palalabas sa office lang siya. Hindi naman siya exposed sa labas. Kaya lang yung pagkain niya is nabibili sa labas. Bumibili sa labas. So, yung delivery ba? Ganun yung kinakain niya. Kaya malamang doon niya nakuha. Yun din ang sabi niya mismo na malamang doon nga sa nag-deliver ng kanyang food yun, nanggaling yung pandemya, yung COVID-19 I should say. Kaya iwas-iwas talaga tayo. Talagang yun, pag-iingat. So, kung gusto nating maprotektahan yung ating sarili, kahit na gusto nga nating protektahan kung yun nga yung nabibili natin, kaya iwas muna tayo ng pagbili ng pagkain, yung mga take out, kasi hindi nga natin alam. So, kung kayo ay lumabas, so, umuwi na lang, magluto sa bahay. Ganon. At saka, yun din yung ginagawa natin. Hindi tayo kumakain sa labas. Diretso sa bahay kapag tayo ay gutom, gustong kumain. Sa bahay na lang, magluto. Ganon. Ito yung ating very, very long na story about sa
COVID-19. So, yan yung ating karanasan. So, big sacrifice talaga ang ating naranasan sa pandemic na ito. So, ingat-ingat tayo. If possible is, yun, gumamit lagi ng face mask. Yung disinfectant natin, huwag kalimutan. Huwag humawak-hawak kung saan-saan, kung lalabas. So, yun nga. Salamat sa inyong panonood at pagsuporta sa ating channel. And thank you for watching. See you next na videos na upload natin. Thank you for watching sa ating mga subscribers. Maraming salamat. Maraming salamat. Thank you.